Kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already... He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun may nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng stampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng tri-seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung stampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily Mali-maleta. from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung kayo kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo kayo po ay abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Ganito lang yan, kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman.
Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng ombudsman. Kung ang intention mo magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yan ang... Although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi Sa yun ang CCTV. dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So nung So establish incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Huwag okay. tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin yung opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. No? Okay, last question, Opo. Amor. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Ano? Para gipitin pa siya na i-issuean siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt. I don't want to go there.